Simula nang makatapos ako ng high school, mas pinili ko na lang ang maghanap ng trabaho. Sa ngayon, mabibigyan daan ko ang tatlo ko pang kapatid na nag-aaral pa ng elementary. Simula kasi nang ako'y isilang, nag-ibang bansa si Papa, kaya taon ang layo ng aking edad sa aking mga nakababatang kapatid. Namula naman noong umuwi si Papa at hindi na matanggap pa ibang bansa, nagsunod-sunod naman ang aking kapatid. At mula sa halos 5 taon na wala si Papa sa bahay, sa kanyang pag-uwi at pananatili sa bahay, 3 ang akin pang naging kapatid. Isang beses lamang nakapag-ibang bansa si Papa dahil kahit ilang ulit siyang sumubok, lagi siyang sabit sa medikal, kaya nagtrabaho na lang ulit si Papa lokal. Hindi ko gusto na biguin si Papa sa kung ano man ang kanyang inaasahan sa akin noong magkaroon ako ng trabaho. 2 taon matapos akong makagraduate ng high school. Pero sa unang 6 na buwan pa lamang ng aking pagiging empleyado, nakagawa agad ako ng malaking sablay na nauwi sa aking pagiging single mom. Hindi man sabihin sa akin ni Papa dahil close kami sa isa't isa, alam ko na medyo masama ang loob niya. At kahit iniiwan ko sa bahay ang anak ko, noong makarecover ako't makabalik ng trabaho, madalas akong puntahan ni Papa sa boarding house, madalas yun kapag alam niyang wala ang aking mga kasama. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre, kung ikaw ay bago dito sa aking channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Cham, 32 years old, may isang anak, pero walang asawa. 18 years old ako nang aking makilala, ang lalaki na itago na lang natin sa pangalang David, at nagsimula ang aming love story noong magkasabay kami ng paghahanap ng trabaho. Gaya nga ng nasabi ko na, noong makatapos ako ng high school, sa halip na mag-aral ako ng college, huminto ako ng pag-aaral at mas pinili ang maghanap ng trabaho. Pero hindi naman yun naging agad-agad. 16 years old lamang kasi ako noong makatapos ng 4th year high school. Kaya naman nag-wait pa ako ng 2 taon para makapag-ipon ng requirements na aking magagamit sa paghahanap ng trabaho. Sa loob ng 2 taon na ako'y tambay at nasa bahay, hindi naman ako 100% ay naging palamunin sa bahay ng aking mga magulang. Merong pwesto ng isdaan sa palengke si Mama at iyon ang aking naging may pakinabang na pampalipas oras na inaabot din ng halos 8 oras. Sa umaga kasi kasama ako ni Mama sa palengke at sa hapon ganun din. Hindi siya boring, sa totoo lang ay nakakaaliw ang magtinda ng isda sa palengke. At bilang anak na nabubuhay sa hirap at sakripisyo ng aking mga magulang, proud ako na naranasan ko ang way nila para kami na kanilang mga anak makatapos ng kahit high school. In my side naman, ako ang may gusto na hindi na mag-college. Mas matanda kasi si Mama kaysa kay Papa. At ayoko magtagal siya ng pagtitinda ng isda sa palengke. Lalo't may 3 pa akong kapatid na kanyang inaasikaso. Hindi sa pagyayabang, may itsurang babae naman ang inyong bida. Yun nga lang, bagamat hulmado ang aking hinaharap at balakang, pero inalat naman ako pagdating sa height. 4'9" lang kasi ako. Halos 5 taon ang tanda ko sa aking mga nakababatang kapatid. 4 kami at ako ang panganay at isang lalaki ang bunso namin. Noong mga panahong wala pa akong kapatid, halos hindi ko rin ramdam kung ano ba ang pinagkaiba ng solong anak sa merong kapatid. Hindi pa naman kasi ako nag-aaral at wala pang gaanong muwang sa mundo. Tapos nasa ibang bansa pa si Papa. Na para bang kung ano ang nasa aking paligid, edi yun lang.
Sa aking naaalala, si Papa ang madalas naghahatid sundo sa akin sa school noong nag-aaral ako ng elementary. At doon na rin ang pagkakaalam ko na nagsimula si Mama ng pagtitinda ng isda sa palengke. Nangalam ko, hanggat hindi pa nakakabalik si Papa ng ibang bansa. Kaya lang, hindi na naulit ang pag-iibang bansa ni Papa dahil laging may problema sa medikal. Kaya ayun, nagtrabaho na lang ulit siya lokal. Sa pagkakaroon ko ng 3 pang kapatid at sa pagtatrabaho ni Papa lokal at sa pagtatayo ni Mama ng small business na pwesto ng isda sa palengke, ay maayos naman akong nakatapos ng elementary at high school. Gaya nga ng nasabi ko na, hindi na ako nag-college at yun ay sa aking sariling kagustuhan para ibigay ang daan sa aking 3 pang kapatid. Gaya rin ng nasabi ko na, ang ilang taon na hindi pa ako pwedeng mag-apply sa factory, ay tumutulong ako kay Mama sa palengke. At dahil inaabutan ako ni Mama ng pera, iyon na rin ang ginamit ko para makuha ang requirement sa paghahanap ng trabaho na aking kailangan. Dito ko na nakilala si David na noon ay katulad ko, naghahanap din ng trabaho. Bagamat iyon ang unang beses na naghanap ako ng trabaho, hindi nagkaroon ng ibang meaning sa akin ang pakikipagkakilala at pakikipagkaibigan ni David. Lalo't hindi naman sa pagyayabang, taglay ni David ang katangian na hinahanap ko sa isang lalaki. Guwapo. Parang hindi naman yata katangian yun. Sad to say, mahilig sa guwapo ang inyong bida. At dahil kay David, hindi ko pansin ang init ng panahon noong mga panahong nilalakad namin ang loob ng zone habang naghahanap ng mapapasahan ng biodata. Nagkaroon kami ng komunikasyon at nagkasundo na sabay na maghanap ng trabaho hanggang sabay din kaming natanggap. Lumalim higit pa sa pagiging magkakilala at magkatrabaho ang relasyon namin ni David. At dahil nagparamdam na rin siya ng kanyang pagmamahal sa akin at hindi naman maitatanggi na gusto ko rin siya, ay hindi na ako nag-wait ng Pasko at sinagot ko siya ng kanya kong ligawan. Iyon ang unang beses na nagkaroon ako ng boyfriend at dahil aminadong gusto ko si David, ganado pumasok sa trabaho ang inyong bida. Hindi tulad ko, si David ay dahil sa lugar namin at nagrerenta lamang ng matutuluyan. At sa loob lamang ng unang 1 buwan bilang magjowa, nakarating ako sa bahay na kanyang tinutuluyan. Katulad lamang din ng ibang magkasintahan kapag solo nila ang oras na nag-e-eksperimento at gumagawa ng kung ano-ano, ganon din ang nangyari sa amin. Hanggang sa bago pa matapos ang 3 months contract namin, ay nagawa ko ng isuko ang bataan at halos gawin naming career sa sumunod pang 2 buwan bilang 2 months extension naman ng aming kontrata sa trabaho. Noong mga panahon na iyon, hindi ko alintana na merong mali sa aking ginagawa. Nakusa akong napunta sa tinutuluyan ni David. Mahal ko siya. Palagay ako at kapit ako sa kanyang mga pangako sa akin. Ang totoo niyan, dahil umabot na rin ng ilang buwan ang relasyon namin, naging kumpiyansa ako na walang mangyayaring gusot hanggang sa biglayin ako ng katotohanan. Nagbunga ang mapangahas na aking pakikipaglaro ng apoy kay David. Ang masaklap, nang aking ipaalam kay David, nagawa pa niya akong pasahin na hindi niya ako iiwan at nagawa pa namin ang magkaroon ng happy ending ng araw na iyon. At masaya kaming naghiwalay upang magsiuwi sa kanya-kanya naming tahanan. Masaya dahil siya pa ang nagsabing ipaalam na agad namin kina Mama at Papa para mapaghandaan ng kasala. Pero kinabukasan, namuti na lamang ang aking mata nang kakahintay kay David ni Anino, hindi man lang nagpakita sa akin. Nang mga oras na iyon, gulo at hindi ko alam kung paano ko ipagtatapat kina Mama at Papa ang aking sitwasyon. Lalo't ni boyfriend, wala man lang akong naipakilala sa kanila. Tapos, magdedeklara akong buntis.
Maraming sumagi sa aking isip na hindi maganda, pero naisip ko na mali para idamay ang bata na wala namang kinalaman. At mas pinili ko na lamang na tanggapin kung ano ang magiging resulta sa oras na ipagtapat ko kina mama at papa ang totoo. Gaya ng inaasahan, walang matutuwang magulang. Bagaman walang nasabi si papa kundi ang pagtalikod, pero alam kong masama ang loob niya. At si mama naman, hindi alam kung paano magsisimula ng pagsisermon. Hindi naman ako pinapayaan ni mama at papa at habang nag-wait ako ng aking kabuwanan, balik sa dating gawi. Ako na muna ang kumuha ng pwesto ni mama sa palengke, sa gayon anuman ang kailanganin ko sa aking pagbubuntis ay hindi ko na kukunin kina mama at papa. Sapat na sa akin ang hindi na ako pinaalis sa bahay. Mabuti na lang at hindi naging sensitibo ang aking pagbubuntis. At nasa sinapupunan pa lang, nagparamdam na ng pagiging mabuti ang anak ko. Hindi ko alam kung dahil ba sa akin o may ibang problema si papa, kung bakit bigla na lang siyang nambabae. Hakbang na halatang hindi pinag-isipan na noong nalaman ni mama, magaang mata ng dahil sa labis na pag-iyak. Kung kailan nga naman maraming gastusin doon gumawa ng eksena si papa. Later on, naayos din naman agad. Yun nga lang, syempre, kapag nasa trabaho si papa at nalit ng uwi, si mama, tamang hinala na.